Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Ito ay part 2 video ng ating in-upload kahapon. Ito yung legendary na ibinaong reburied o ibinaong muli nakuha na gold bars ng mga nag-retrieve. Ito ay gold bars ng mga Hapon noong World War II. At nang makuha ay hindi ibinigay sa kanilang amo lahat at nag-iwan ng nasa ayon sa kwentong bayan ay 80 kilograms, 80 kilos ang iniwan nila nakalagay sa mga backpack. So yun yung sabi. Kaya kung makakita tayo ng backpack dito, yun na yun. At ang pagkabaon ay hanggang ulo daw eh. So nasa ano lang, siguro nasa 2 meters na sa panahon ngayon. Pero noon na ibaon yun ng wala pa sa 2 meters. Okay, kaya ito yung ginawa natin sa last video natin na ginamitan natin ng dowsing rod, ng pendulum, ng aura meter, saka nitong Geotech lead system gold and metal detector. At dito nga tinuro tayo itong tinayuan ko ng pinakamalakas na detection. At dito naman sa pag-detect ko nito, kasi makapag-detect to ng 3.5 hanggang 7 meters kapag malaki yung ano sa ilalim ng lupa nakabaon. Ito namang Maria na gamit ng ating katiyats from Leyte. Ayan, taga Leyte yan. Siguro kilala nyo yan. Kudos. Shout out sa mga taga Leyte. Ayan o. So, meron ding nabasa ang kanyang scanner na precious metal. Diyan. So, pareho meron. Kaya nga, sana ay ito na yung mga backpack na may laman na gold bars. Yun lang naman ang kailangan makita eh. Backpack lang eh. Yung nilagyan ng mga nag-reburied na mga. Kasi mga ano pa eh, 30 years ago daw nag-project dito na bundok yung mga Hapon, nag-project ng daan. At kasama na doon ang pag-retrieve nila ng mga general's gold noong World War II. Kaya ito ating mga kasama ay dali-daling hinukay. Pero talagang kukulangin ang ano eh. Umakyat kami diyan alas 7 ng umaga. Diyan na kami na nanghalian. Pero kukulangin talaga ang ano eh, ang oras. Kapag ang naghukay, 3 lang eh. 3 lang itong naghukay sa amin. Kaya inabutan kami diyan ng halos alas 5 na ng hapon. Sabi ng mga residente sa baba na dapat alas 4 pa lang kami ay bababa na. Dahil merong mga tao diyan na ibang klaseng mga tao, alam nyo na kung ano ang mga yun. At hindi lang yan, meron ding mga hayop diyan kasi gubat na to eh. Meron ding mga hayop na mapanganib na magsilabasan kapag takip silim na. So ito yung magandang sign na nakita namin. Kasi ayon sa kwento ng Hapon, sa isa na nagbaon dyan, ay tinakipan daw nila ng malaking bato ang kanilang hukay. Kaya pwedeng itong bato na to ang takip kasi nakatagilid siya eh. Kala ko nga kanina ay concrete box na. Pero hindi concrete box yung hinahanap natin. Hinahanap natin ay mga backpack. Ayun, si Surigao San Junior nagpahinga. So ito, tingnan nyo mga katiyatso, yung plastada ng bato. Nakatagilid na siya eh. Nakatagilid siya at meron niyang riprap sa baba niya. Merong mga bato na nakasalansan, nakariprap.
At mamaya makita nyo yung hukay. Hukay dito ay mga basag yun na, yung mga bato diyan ay mga basag-basag na bato. Yung layer na yan ay basag-basag na bato at kasunod na layer niyan ay buhangin sa dagat Ang pinaka-pool. na ang bato ay pebbles. Kaya meron siyang layering eh. Sa tingin ko naman, yung mga Hapon na nagbaon, hindi na yun naglagay ng layering kasi nga nagmadali sila eh. Nagmadali sila diyan. Tsaka hindi naman sila yung mga nagbaon na Hapon noon na mayroong mga iniiwan na sign. So sa palagay ko yung sign nga nila, yung marker na tinatandaan nila ay yung old tree, malaking bato at kawayan. Pero dito sa lugar na to, kawayan lang yung nakita namin, walang malaking bato. Pero positive ang detection dito. Ayun, no, precious yan eh. Sobrang lakas ng nasagap na detection. Lubat. So ayan, precious na yan. Hindi ko na yan binitawan. Precious ang detection diyan. Oo. Ayan. So ang hukay ay nasa lalim pa lang na na 1 meter pa. At na-detect yung precious metal. Ayon sa kwento ay hanggang ulo yung yung Uy, apil to. ayan ang mga bato, mga basag yan. Binalik diyan. So ibig sabihin nagalaw na ang lupa na yan. Yan ay backfill ng mga bato. Tibag man. Tinibag man. At kasunod dyan na layer, yun nga yung sinabi ko, buhangin na, iba na rin ang klase ng mga bato, hindi ganito. Mga pebbles na. Kaya meron silang layering eh. O baka sa palagay nga ng kasama ko, baka hindi ito yung hinahanap namin. Baka ito yung ibinaon talaga ng sundalong Hapon na mayroong iniwan ng mga signs. Kung gano'n na ito'y binaon ng Hapon na sundalo ay medyo mahirap ito. Hindi ito yung vertical tunnel lang na diretso lang ang paghukay. Kapag mga World War II treasures ay karamihan talaga nag-drifting siya. So ito yung sinabi ko na nakariprap yung bato. Ayan o. Papunta doon, papasok. So drifting na ito kung gano'n. Pero ayon sa kwento ng isang Hapon na bumalik diyan, hindi sila nagdrifting eh. Diretso lang daw talaga ang hukay hanggang ulo. Hindi na sila nagdrifting. Kasi isang backpack na lang yun eh, ibinaon nila. So yung mga bato diyan sa bandang kanan ng ating katiyets, mga riprap yan. Kaya yan ang huling pag-asa namin. Hindi na kaya ng nagukay. Medyo pagod na rin sila. So sa aurameter, meron siyang hatak. Sa lahat ng namin, mga manual detector, merong hatak papunta diyan sa riprap. At kayo ba'y naniniwala mga katiyets? Ayon sa mga matatandang treasure hunter, sabi nila sa akin ay huwag daw iwanan yung mga ganyan na malapit na o positive na, ay huwag iwanan ng gabi. Dapat daw mayroong matutulog sa lugar. Kasi lilipat daw talaga yan ng mga nagbabantay diyan. Dalawa kasi ang magtatago niyan ng mga ginto. Isa diyan ay yung mga kaluluwa ng mga sundalo noon. Pangalawa, kung walang mga kaluluwa ng sundalo ay aangkinin niya ng mga lamang lupa, yung mga elemento sa lupa, mga diwindi, yung mga ganyan.
aangkinin daw yung mga nakabaon na ginto. Dahil yan daw ay mga laruan din ng mga elemento sa lupa. Mahalaga din daw sa kanila yan, yung mga ginto, kaya tinatago din nila yan. Kaya maniwala man tayo sa hindi, pero karamihan talaga sa mga hukay namin o hukay ng mga nagpatulong sa atin, kapag iniwan nila kahit positive, pagbalik kinabukasan ay wala nang deteksyon, at yung iba nga ay mag-iba ang anyo ng mga bato eh. Merong kasama ko na yung nakita nila ay simento na. Hinihipo-hipo nga nila, flat na flat simento. Tapos iniwan nila dahil nga malaki, mahirap biyakin sa ilalim ng hukay. Kinabukasan daw, pagbalik nila yung flat na simento ay bato na lamang na ordinaryo na hindi flat. Kaya sabi ko, totoo talaga yan. Sabi niya, totoo talaga. Na simento yun. Grabe. So merong kababalaghan eh. Ayaw kong maniwala ng mga ganyan noon. Ayan, pebbles oh. Buhangin na yan na layer yan. So kapag Yamashita Treasures, nag-iiwan din sila ng mga ganito. Buhangin sa dagat, maputi, pebbles. Ibig sabihin yan, ay yan ay yung pinaka malapit na sa item. Brown lamang tungod sa hunob sa Yung mga ganyan. sa amura ka din. Buhangin sa ano yan, sa dagat. Nag-brown lang siya dahil yung kulay ng lupa sa ibabaw ay nag-absorb sa kanya. Pero yung texture niya buhangin talaga. Tsaka nakita nyo naman, pebbles ang kasama niya. Hindi katulad nung sa ibabaw Hindi masala kalihok. na mga biyak-biyak na bato. Karon nasabno Ayan o. dugay sa Itong ating kasamang naghukay ay marunong din yan tumingin sa sa mga layer. Sabi nga niya buhangin eh. Tingnan ko buhangin talaga. May kasama pang pebbles sa dagat. Yan o. hapon na may sa Ayun, maliliit lang yung pebbles. Pero yung kanina, kita nyo naman yung sa ibabaw niya, kinamutang naman malalaking biyak-biyak na bato, durug-durug na bato. So dito, last detection natin ay mayroon pa rin, positive pa rin siya, pero mababaw pa siya, wala pang 2 meters eh. 1 meter pa yan mahigit. So sa may likuran ko, sulit na yung backfill sa riprap ay nasa harapan ko. So yung turo ng mga manual ay doon sa harapan eh. Diyan, yung bato diyan na nakaharang, baka yan na nga yung takip na sinasabi ng Hapon na may tinakip sila na malaking bato. So ito, final detection din ng ating ka-TH from Leyte, Mr. Pasilan. Kudos sa mga kasama ni Mr. Pasilan. Sayang, pupunta sana ako dyan ng Sabado, pero umuwi na daw sila ng Leyte. Kaya regards na lang dyan sa inyong lahat. At sana makajackpot kayo dyan. Sana makajackpot kayo dyan sa Leyte. So ayan, malakas pa rin sa manual na gamit. At sana ibigay ito sa atin sa pagbalik natin by next week, mga ka-TH. Kapag meron, ipakita ko kapag meron, tapos hindi na ako mag-vlog. Pwede kaya yun? Ihanapin tayo eh. Alright, sige, magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking mga avid followers and subscribers. Ingat kayong lahat sa inyong paghahanap ng Yamashita Treasures.